Hi guys, and welcome back to our YouTube channel, and thank you sa lahat ng mga nanonood ng ating mga previous vlogs. And today, samahan ninyo akong buksan ang aking electricity bill dito sa Japan. Handa na ba kayo? Ito ang aking electricity bill at ngayon ko pa lang siya bubuksan. Tingnan natin kung tama ba ang reading nila at ang ating rate dito sa Japan. At this video is also for our future OFW para magkaroon kayo ng guide at paano tayo makakatipid sa kuryente. Buksan na natin. So habang binubuksan ko itong ating electricity bill, gusto kong sabihin sa inyo kung ano-ano yung mga appliances na meron ako dito sa bahay. Meron akong refrigerator para syempre sa mga store foods natin, yung mga frozen, at higit sa lahat meron tayong malamig na tubig. Lalo na ngayong summer. Meron akong TV, meron akong electric stove, and meron akong of course ilaw, meron akong dalawang electric fan, isang split type aircon, meron akong microwave, meron akong oven toaster, meron akong coffee maker, meron akong air fryer, meron akong 2 cellphone, 2 laptop, 4 lampshades, 2 air humidifier, meron din ako ng automatic toilet seat, at meron na rin siyang heater. At meron din ako syempreng lights kada room. Siguro mga nasa 6 silang lahat. Ngayon, tingnan natin kung yung aking bang charge or bill sa aking TEPCO okay lang. At ikumpara natin siya sa previous bill ko. I-convert din natin siya sa peso. Handa na ba kayo malaman magkano ang aking total electricity bill? Kahit ako nagulat kasi syempre ang dami kong appliances. Ang aking electricity bill in Japanese yen ay 4,636 yen. At ang due date nito ay on August 10 next month. In peso, it is 1,757 pesos. So guys, kung ikukumpara ko siya sa dati kong bill sa Philippines, sobrang laki ng difference. Kasi dito, nakita nyo naman, sinabi ko lahat ng aking mga appliances at ginagamit ko ito everyday. So, I think kailangan natin magkaroon ng awareness pagdating sa bagay na ito para sa mga future OFW para alam ninyo kung paano pa natin mas mapapatipid ito. Ganun din, kung katulad ng pagtitipid natin sa Philippines, kung hindi mo ginagamit yung gamit na ito, tanggalin natin sa saksakan. Kung aalis din tayo ng bahay, patayin natin lahat ng ilaw at wala tayo dapat iniiwang nakabukas, naka-charge at for safety reason na din. At doon sa mga papunta pa lang ng Japan, practicein din natin ng safety kasi dito lahat ng bahay may alarm. Kapag may nakalimutan ka nakasaksak or nagkaroon ng konting usok, mag-a-alarm yung buong bahay. So, I think napakagandang awareness nito para sa lahat ng mga papunta at titira pa lang ng Japan at yung mga nasa Pilipinas, mapapasana all ka na lang talaga. Oh yeah! Dahil sana, ang wish natin sa ating bansa ay magkaroon ng mas fair at mas maayos na sistema pagdating sa ating mga electricity and iba pang mga utility bills. Again, maraming salamat sa panonood ng aking vlog at see you again sa ating susunod na travel or Japan tips dito sa Taragala tayo. Bye!